Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal at biyaya paglilikas sa ating nagugupiling sa sanay hanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilab na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin pong ipagpapatuloy ang ating walang sawang pagpupugay, pagpaparangal, pagluwalhati at mga pagsamba sa banal at malinis na pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. Una po nating awitin ang bilang 168 sa atin pong mga himnalyo. Kung ang Diyos ang kakampi, sinong laban sa akin? Di ako matatakot, mundo may matapos. Sa hirap at hilail, pangamba at lagim, sa Kanya'y dumalangin, kagiyak ang diringgin. Di tayo magtitiis sa pagkaligalig, pagkat siya ang may ibig, tagumpay makamit. Alalay niya ay dalagi, kung lakad ay matuwid, kaya at magbumilit, gawin kanyang nais. Hawakan mong mahigpit, aral na malinis. Buhay mo'y nakasalig sa pagpupumilit. Sana'y maging ligaya, kaaliwan tuwina, pagtupad sa utos niya ng kanyang glorya. Purihin ang pangalan ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, na ating Panginoong Hesukristo. Sunod po nating aawitin ang bilang 163 ating mga himnalyo. Mapalad silang sagdalang lahat, sa utos ay gumaganap, kay Kristo Jesus na palilingap, salita'y laging tinutupad. Sa Diyos itabuhay, ilaw sa landas, ilaw sa landas, sa mautaw ay lumaksad, ay lumakad. Iniibig ko
ang kautusan, ala-ala sa buong araw. Hinarunong sa mga kaaway, inilayo sa kasamaan. Ilaw sa ikaw ay lumakad, ay lumakad. O gaanong iniibig ko ang kautusan, siya kong alala sa lahat ng araw. Pinarunong ako sa aking mga kaaway, ay nilayo sa kasamaan. Sa Diyos sa buhay, ilaw sa landas, ilaw sa kautusan, ay lumakad. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng numero 63 sa atin pong mga himnaryo. Pagkatapos po, ititiklop natin ang ating mga tuhod. Ang pananampalatayang sakdal, ang sa Diyos ay atin ng ilaan, pagkat ito ang kautusan, sundin natin walang alinlangan. Malapit na ang panahon, darating ang Panginoon, kaya't manampalataya ngayon nang hindi makamo ng linggato. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay. Ikaw po ang may-ari, ikaw ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos. Panginoon, na sakdal ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban, dakila ka sa iyong mga pagbibiyaya, dadapwat amang banal, napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, ikaw po ang nag-iisa, ang buhay na Diyos. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Diyos ng iyong mga banal na propeta sa bayan ng Israel. Kinaawaan, kinahabagan mo rin po ang aming minamahal na ama at ina. Tinawag mo po sila sa bunto ng karamihan. Inilagay mo po sila sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kami na kanilang mga anak ay nangakasaksi kung paanong ikaw po ay kanilang pinagtapatan ng kanilang buong lakas, buong isip, buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, pagkatapos po na mula dito sa iyong munti, Maralita, na bahay dalanginan sa Los Angeles, California,
Nangagkatipon po kami sa iyong marangal na harapan. Hinandugan ka po namin ng aming mga tinig ng pag-aawitan, na bagaman nalalaman naming hindi po marilag ang aming mga tinig, ipinailang lang namin sa iyong banal na kaharian sa langit, nanggaling po sa kaibuturan ng aming mga puso ang aming mga pag-aawitan. Amin pong sinasampalataya ng patuloy mo pong tinatanggap, na katulad po sa isang masarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amang banal, sinasampalatayanan din po namin na maging sa mga tahanan ng aming mga mahal sa buhay, sa bawat tahanan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po sa iyong katotohanan, maging sa bawat tirahan ng mga lalaki at mga babae, na sa pamamagitan po ng karunungan na pinalago mo po sa huling araw, sa pamamagitan po ng internet at ng YouTube, sila man po ay nakipagkaisa, nakipagtipon sa Espiritu, na nagtitiklop ng kanilang mga tuhod at kasama namin sa araw at sa oras na ito na nagpapailang lang sa iyong banal na harapan ng amin pong mga tao sa pusong mga pagpapasalamat. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyo. 7 mga araw ang napakatulin, napakabilis. Ipinaranas mo pong muli sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, bagaman ang buong sanglibutan ay patuloy na nalilipos ng mga kaligaligahan. Patuloy po ang paghihirap ng mga kabuhayan. Patuloy po ang maraming mga taong nagdaranas ng sari-saring suliranin sa buhay. Marami rin ang patuloy mong pinasasapitan ng mabibigat na mga karamdaman. Ama naming Diyos, maraming salamat po na bagaman kami dumaranas din ng kanilang mga nararanasan. Salamat po, dinirinig mo ang aming mga panawagan, ang aming araw-araw na mga pananalangin sa iyo. Dininig mo ang aming mga samo. Hinipo mo ang bawat isa sa amin. Pinagaling mo ang aming mga karamdaman. Pinalakas mo kami, Panginoon. Pinagbubuksan mo ng magagandang pintuan ng mga kapalaran. Hindi lamang kami, kundi maging ang aming sariling mga kabiyak ng puso. Maging ang aming mga anak, aming mga manugang, mga apo't mga mahal namin sa buhay. Nagparanas ka sa bawat isa sa amin upang kami muling makasapit dito po sa panibagong linggo ng umagang ito. Tanggapin mo ang aming mga pagpapasalamat. Amang banal, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong banal at malinis mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Amen. Amang banal, nalalaman mo kung paanong nangabuhay ang bawat isa sa amin. Wala kaming maitatago sa iyong makapangyarihang paningin. Nalalaman mo, Panginoon, kaming lahat, mga taong nagmula lamang sa hamak na alabok ng lupa, hindi namin maabot ang iyong mga banal na kalwalhatian. Marami kaming pagkukulang at mga kapintasan. Hindi namin mapigil ang aming mga sarili amang banal sa lahat ng mga kalikuan. Gayon man ay nagsisisampalataya kaming sa patuloy naming mga paglilingkod sa iyo, amang banal. Ikaw po ang siyang pumapatnubay sa amin. Ikaw ang nagtutuwid ng aming mga landas. Binibigyan mo kami ng kaliwanagan sa bawat sandali ng aming mga hiram na buhay. Sa pamamagitan ng pakikinig namin sa iyong banal na ebanghelyo, sa iyong mga salita na lipos ng Espiritu at lipos ng buhay, nadarama naming iniingatan mo kami't pinapatnubayan. Idinadalangin namin sa iyo sa umagang itong patawarin mo po kaming lahat sa aming nagawang mga kasalanan. Ama naming Diyos, sa umagang ito, minsan pa pakainin mo po muli at painumin ang aming mga kaluluwa. Nangapapata kami, nangauuhaw at nangagugutom. Wala kaming tanging pag-asa kung hindi ikaw lamang. Sa mga kamay mo ipinagtatagubili namin ang lahat.
sa aming mga hiram na buhay. Muli mo po sanang kasangkapanin lamang ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga lingkod. Banalin mo po ang kanilang mga puso. Linisin mo po ang kanilang kalooban. Sila po sana ang unang-unang gawin mong may mga banal na pagkatakot sa iyo. At sila ang unang-unang magsitupad sa iyong mga salita at sa iyong mga palatuntunan. At kung sila'y nangangaral Amang Banal, bigyan mo ng bisat kapangyarihan. At kung mapakinggan ang mga kinauukulan, maging isang mabuting kasangkapan ng lahat ng mga tao tungo sa ikauunlad ng kani-kanilang kaluluwa sa paghanap ng iyong kagilagilalas na kaliwanagan at makatawag ka pa po sana ng maraming mga taong manunumbalik mula sa kadiliman. Marami kaming makasamang magsipasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Maraming Diyos, lubos ang aming pananampalataya na habang kami nakikinig ng iyong mga salita, hihipuin mo po, dadalawin mo po kaming lahat sa aming mga tahanan. Pagalingin mo po ang sa amin meron pang taglay na mga karamdaman. Bigyan mo sanang lunas ang mga suliranin ng maraming sa amin. Nagdarahop sa araw-araw na pangangailangan. At tulungan mo higit sa lahat ang marami ng sa amin nagsisitanda. At nalalaman naming malapit na rin ang aming pagtulog sa aming mga higaan. Una na nga ang iyong hamak na lingkod. Gayon din si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at si kapatid na Glenda, si kapatid na Expectacion, na Mercedita Hene, gayon din po si kapatid na Mirna. At tulungan mo rin sana naming Diyos ang mga kaibigan namin at mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay na ang kani-kanilang pangalan, hindi na po nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Sumasampalataya kami, Ama. Ikaw po ang muling titindig sa amin, ikaw ang magtuturo sa amin. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sa ating mga minamahal na mga kaibigan, hayaan po ninyong batiin po namin kayo ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon pong umagang ito, sa aklat po ng Juan, sa Kapitulo 15 at ang versikulo ay 13, Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Dahil dito'y itanong natin sa banal na kasulatan, sino-sino po baga ang dito sa ating paksa ay marapat sana nating kilalaning mga tao na ating mga kaibigan. Kapag ka tinatawag na kaibigan, nararapat po mayroong damdaming mutual. Kung ano ang kanyang saloobin, kung ano ang kanyang damdamin, kung ano ang pag-ibig na ninanais ng Diyos sa kanyang kapwa-tao, yaon ang nararapat. Bakit? Sapagkat tunay, siya rin po ang nangaral at nagsabing lahat tayong kanyang mga nilikha. Tayo pong lahat ay mga magkakapatid. Sa ating pong patuloy na pag-aaral, isang pariseo, sa minsang pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo, ang nagtanong sa kanya, sapagkat ang tao namamangha sa mga iniaaral ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay tandisang sinabi niyang, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Bumangon nga po ang isang pariseo at nagtanong sa kanya ng ganito. Buksan po natin muli ang ating banal na kasulatan. Sa aklat po ng Mateo sa Kapitulo 22 at ang versikulo ay 37. Ano ba ang lalong higit at higit na maalaman ng mga tao na utos ng Diyos?
sa 22:37, at sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Sa 38, ito ang dakila at pangunang utos. Una po sa lahat, pakatandaan natin, naniniwala po ako na halos lahat ng taong nasa kanyang katampatang kaisipan ay nalalaman po ito, nasa sa isip po nila ito. Dadapat ang tanong, ito po ba ay sadyang kanilang ginagawa? Ano po ang sabi? Una sa lahat, ang Diyos ang marapat nating ipagpapauna na iibigin natin ng buong puso at ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip natin. But sadly to say, tayo rin at tayong lahat ang napakaraming piping saksi, napakaraming mga tao. Ano po ang ginagawa? Imbis na sa Diyos dumiretso ng pananalangin, ng paghingi ng tulong, pagpapakita ng kanyang paggalang at pananampalataya sa iisang makapangyarihang Diyos, abay nagdadaan pa sa kung kani-kaninong tao, sa kung kani-kaninong mga santo, sa kung kani-kaninong mga rebulto. Kaya nga't basahin ninyo ang aklat ng tinatawag na Isayas. Doon po sa Kapitulo 45, Kapitulo 46, pagtsagaan po ninyo, humingi kayo ng tulong, unawain po ninyo, mapuspos po sana kayo ng banal na Espiritu, sapagkat daw itandisang sinalita ng ating Panginoon, kanino ninyo ako itutulad, walang katulad ko. Nasusunod ba? Ituloy natin. Ano ang ikalawang utos? Sa pagpapatuloy sa pagsagot sa pariseong yaon. Pakinggan po ninyo at ganito sa 22:39. At ang pangalawang katulad ay ito. Pangalawang utos po. Ito po, pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dito na po pumapasok ang tema ng ating pinag-aaralan ngayon. Sa 22:40, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta, maging ang mga iniaral ng mga propeta. Lahat sa dalawang utos na ito, naroroon na, nasasaad na. Ang sinasabi at ipinangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa dalawang utos na yaon. Ang ikalawa nga po, iibigin natin ang ating kapwa. Ikalawa na ating ituturing na mga kaibigan ay ang lahat ng ating mga kapwa-tao. Napakarami, hindi ba ninyo napapansin, nakalulungkot kapag sinasabing iibigin natin ang ating kapwa-tao. There should never be a distinction. Dapat, pag inibig mo ang isang tao, huwag mong titignan ang kanyang katayuan sa buhay. Kaya siya ang pinakamahirap na tao na nilalang ng Diyos. Kaya siya ang napakarunong na tao na nilalang ng Diyos. Kaya siya ang pinakamayaman na tao. Kaya siya nasa sa kanya ng lahat ng katangian. Kaya artista, magandang lalaki, etc., etc. Ang maliwanag na ipinag-uutos ng Diyos kung paano mo iniibig ang isang dukhang tao na kilala mo. Ito ang maliwanag na sinasabi at nais ng Diyos. Iibigin mo rin katulad ng iyong sarili. Whatever their status in life is, ano man ang kanyang kalagayan sa buhay, lahat po tayo ay pawang mga magkakapatid. Ngayon, bakit nga po baga ang talatang ito? Ang siyang ibinangon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo sa araw pong ito ng linggo bilang pinakapaksa upang patuloy nating pag-aralan. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3 at ang bersikulo ay 1. Ganito po ang sama-sama nating mababasa. Dada po at alamin mo ito.
na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. At sa 3:2, sa unang bahagi, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Amen. They forget the very basic tenets of our Lord, of our God, which is the second commandment. Ibigin mo ang iyong kapwa sa pamagitan ng mga banal na kautusan ng Diyos kung ito ay titinuturo at ginagabayan ng mga tunay na mga taong nagmamahal sa kanyang kapwa-tao. Tunay, ang panahon ay mapanganib. Saan patungo ang sanlibutan ito? Dito po sa bansang Amerika, napakarami pong estado rito. May kanya-kanya pong mga krimen, may kanya-kanya pong mga suliranin, may kanya-kanya pong mga kabagabagan ang nangyayari sa lahat ng estado rito sa Amerika. Ang karamihan po rito ay hindi na nadyayari, hindi na nababalita. But this is a very, very facts. Na tunay, ang mga tao ay hindi umiibig sa kanyang kapwa sapagkat nalimutan na nila ang pag-ibig sa kapwa na nararapat sanang ibigin na katulad ng sa kanilang mga sarili. Tayo sa huling araw na ito, pinatutungkulan na nga po ng paksang ito, pinatutunayan ng banal na kasulatan na sadyang sa kapanahunang ito, sa mga huling araw na ito, ang damdamin ng tao, hindi lamang makasarili, ayaw malamangan, at sa pangkasalukuyan, ay sadyang napakarami na ngang mga tao tayong makikita na sadyang makasarili, at tunay na masasama sa pamagitan ng kanilang mga buding itinatago sa kanilang mga katawan. Meron po bang nagpapatotoo sa banal na kasulatan na ipinagpauna na rin ng Diyos at ipinangaral ng kanyang mga banal na lingkod? Buksan po ninyo sa aklat ng Romano sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 10, ganito po ang ating mababasa. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. 3:12, silang lahat ay nagsilhis, magkakasamang nawala ng kasaysayan, unprofitable sa wikang Ingles, sa King James Version. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Marami namang nagsisimba, hindi nakita. Lalo na yung simbahang Katoliko, punong-puno ng tao. Maraming nagsisimba dyan, ganyan-ganito, ganyan. Isang tanong, sino ang inyong niluluhuran? Sino ang inyong dinadalanginan? Sino ang pinagpupuspasan ninyo ng mga panalangin, pagdakila, pagpupurat, paglulahati? Sino ang inyong niluluhuran? Kailan mamumulat ang inyong puso? Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, wala, niluluhuran ninyo tanso, bakal, kahoy, meron pang taong nakapako sa cross, meron pang mga sementong mga babaeng kung ano-anong mga mukha, meron pang mga batang karga-karga ng isang babaeng ganyan-ganito, na yun daw ang, maliit na batang tawag doon sa Santo Niño. Meron pang kung sino-sinong mga nakakatakot ang mukha at may balbas pa. Yun daw si San Pedro. Yun daw meron pang may manok na hawak. Nakatapos dyan sa Quiapo, uulitin ko. Tingnan ninyo yung pader ng Quiapo dyan. Bakit mga sukay ng kalabaw at kambing at ng kung ano-anong hayop ang nakalagay dyan? Sa demonyo. Maliwanag ang banal na kasulatan. Kampo ni Satanas. Kayo ay sa inyong amang demonyo. Kaya isinulat itong talatang ito, wala kayong Diyos na tunay na sinasamba. Ang sinasamba ninyo, kahoy. Ang sinasamba ninyo, mga bato. Material. Mga material na bagay. Don't you know that God is a spirit? Ang Diyos ay espiritu. Ang espiritu ay walang laman at walang buto. San Juan 4:24. Pagkatapos, ano ba ang hinahanap ng Diyos? Anong hinahanap ng Diyos? Kung paano lalapit at sasamba,
lulwalhatiin siya at dadakilain ng isang tunay na Diyos. Juan 4:23 at 4:24. Ang Diyos ay Espiritu at hinahanap ng Diyos na ang tunay, tandaan ninyo, the true worshipers, ang tunay na mananamba, sasambahin siya. Sa anong kaparaanan? Sa kanyang Espiritu at sa kanyang mga katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Madalas na ninyong nababasa at naririnig sa amin. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Hindi yung salitang kwento ng mga ministro ninyo, ng mga pare ninyo, kung ano-anong kwento. Pagbasahin ninyo ng Biblia. Nagabi lamang kung ano-ano yung arsobispo ninyong pinagsasabi. Pinagaganda yung usok, laging nakangiti. Nung bandang huli, humihingi ng abuloy. Anong klaseng reliyon yan? Dito sa amin, wala kayong narinig na humihingi kami ng salapi sa inyo. Ang Diyos ang tumatangkilik, ang Diyos ang pumapatnubay sa amin. We don't care and we don't give a damn about money. Because we have our God who looks upon us. At kailanman hindi kami nagkukulang. Kung kami man ay dumarating sa natawag na makakagipitan sa buhay nito, kung sumasapit man ang mga suliranin, kung nagkakaroon man kami ng mga kabagabagan, iniluluhod namin ang aming mga tuhod at sa pamagitan ng isang mataimtim na mga pagdaing at mga pananalangin sa Kanya. Walang rebulto, walang santo, walang etc. Diretso! Iniluluhod namin ang lahat ng aming mga kabagabagan at mga kapanglawan at presto. After and so doing, we get the best sleep that we ever had. And the morning and thereafter, we begin life again with full hope and with the complete blessings because we know God is with us. Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na ang Diyos ay nasa sa inyo? Masasabi niyo ba yan sa inyo? Ano yung sasabihin ang Diyos nasa ay santo ninyo si Maria. Ang Diyos ninyo si San Pedro. Ang Diyos ninyo yung Papa, hinahalikan pa ninyo. Susunod, halikan nyo yung puwit ng Papa nyo. Baka makarating na kayo sa impyerno. Perhaps you will be angry with us. You will be being boastful in the manner of our teaching or preaching with you. No! We just would like to more or less have your feeling, be open, your mind, likewise. Yet in so doing, have you not noticed what is written likewise in chapter 1 of the book of Romans? Ang inyong mga puso, mga bakal na. Ayaw ng tabla ng salita ng Diyos, ayaw ng hindi na makapasok ang kaliwanagan sa inyo. Hindi kami nagagalit, hindi kami. We just emphasize, this is the manner that God has given us in the manner that we are preaching. Ano ang aming iksasasama? Ano ang aming ikagagalit sa inyo? We do not even know you personally. But it is our solemn duty to preach the gospel of Christ, the truth that is within them. Pag-ibig namin sa inyo. Pag-ibig. This is the true love that God would want us to convey into each and every one of you. Sana mabuksan at maliwanagan kayong mga nakikinig na aming mga minamahal na mga kaibigan. Ngayon, bakit nga po ba naman nagaganap sa mga huling araw nga pong ito ang tila kawalan na nga po ng kasaysayan? Wala nang kahala-halaga, wala nang importansya sa Diyos. Ang bawat tao sa sanlibutan, wala kasing umiibig sa kapwa. Puro pakabig, puro pansarili. Wala nang Sarili lang. yan lamang nga sa politika natin dyan eh. Look at the senators. Meron mga grupo-grupo dyan. Kitang-kita mo naman, halatang-halata mo naman. Pagkatapos, pagdating ng eleksyon, pagdating ng kwan, magsasalita, sa bayan, ganyan ganito, etc., ganyan ganito. Pagkatapos, pagdating sa ang daming nawawalang kwarta ng bayan.
Nakikita namin sa telebisyon dito hanggang ngayon. Magnanakaw lang. Meron pang mga estudyanteng naglalakad ng ilang kilometro, walang sapin sa paa, tumatawid ng ilang ilog. Nasaan ang puso ninyo? Where are the billions of money that the government has through the taxes that the people are paying? Katapos, nakikita mo maraming mga korupsyon. Kung nasaan yung 3 senador dyan na ngayon, 2 na lang hanggang ngayon daw, sabi nakakulong. Nakakulong ba talaga yan? Mayroong Diyos na nakakaalam. We do not judge you. But we do hope that your conscience be cleared. May the sunlight of giving you the truth of what God wants us to know, for you to know and embrace, is the very gospel that thou should love one another as you thou love yourself. Ito sana ang mangyari. Ano niyo pa yung mga salapin ninyong yan? Di sa pagmamapuri sa inyo, yung bahay namin iniwan sa Victoria, ayun, nabubulok. Kani namin yung bahay na yun kung hindi naman kami maililigtas noon. But anyone can use that. Sige, tanggapin namin. Gamitin ninyo. Okay lang. Linisin lang ninyo. Pag-alis ninyo. Hindi kayo. Pader pa, may security pa, may pag-ibig ba yan? Tapos nakikita nyo mga tao, puro squatter. But the main thing, the main emphasis of this preaching, love one another as thou love yourself. Yun ang mahalaga. Nakikita ninyo kung kayo ay tunay na mayroong kinikilalang Diyos, yung tunay na Diyos. Tigilan na ninyo yung mga santo-santo ninyo. Yung sila Kalunsad na yan, sila Ruiz na yan, nasaan na ngayon yan? Kung ano-anong mga propaganda pa pinagagawa niyan, may mga nagdasal pa dyan. Dami ninyong dinadala sa impyerno. Mga sinungaling. 8:44, aklat ng Juan, ang ama ng mga sinungaling, si Satanas. Maliwanag po yun, basahin ninyo. Bakit nga po baga? Nagaganap nga po sa mga huling araw na ito, ang tila na nga po wala ng kasaysayan, wala ng kahalahalaga. Ang bawat tao sa sanlibutan, dahil nga po, wala ng pag-ibig sa kapwa-tao, gawa. Pakinggan po ninyo. Nang si Apostol Pablo po ay tawagin ng Diyos, mismo sa daang Damasco, ang dati po niyang pangalan ay Saulo. Pakinggan ninyo ang sinalita mismo ng Diyos na Espiritu sa kanya. At ganito po ang kanyang narinig at naunawaan. Aklat ng mga Gawa 26:17. Na ililigtas kita sa bayan at sa mga hintil, na sa kanila'y sinusugo kita. 18. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw, mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas, hanggang sa Diyos, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, sa Kanya lang. Sino ang nagsasalita rito? Mismo ang Diyos. Sino ang kinakausap? Yun, ang pangalan niya ay Saulo. Siya ang naging si Apostol Pablo. Ang wika niya, ididilat mo, ibabalik mo, ipangangaral mo upang sila muli akong makilala at lubusan silang sumampalataya sa akin. Walang sinabing sa santo. Walang sinabing kaninong tao. Walang sinasabing sa akin inang Birheng Maria. Kayo lang ang nagsasalta ng Birheng Maria, Birheng Maria. Nasangkapan yung Birheng Maria na yan, pagkatapos ginawa na ng Diyos. Sasabihin nyo, hindi naman namin niya pinasasambayan, hindi namin, bakit pa kayo gumawa? Bakit ninyo pinangangaral? Bakit may mga rebulto yan? Hanggang ngayon, napakaraming bahay, may mga rebulto, may mga litrato. Ay, nako. Kaya nga, tinawag po ng Panginoong Hesukristo si Saulo bilang ilaw sa kahintilan. Noon pa man hanggang sa ngayon, 2016 na, noon pa po ay tuwirang ang sanlibutan, ay napangingibabawan na nga po ng kadiliman, at ito po ay dahil kay Satanas na siyang pangulo ng
kasamaan. Amen. Noon pa. Kaya nga siya mismo, nagkatawan tao na. Siya na mismo nagsabi, ako na mismo ang mangangaral. Ako na mismo ang bababa. Siya na mismo ang tatapak sa lupa. Amen. Napakaliwanag ng banal na kasulatan pagkatapos. Meron pang pananampalataya, meron pang relihiyong nagtuturong. Ang Panginoong Jesucristo, hindi raw yun ang Diyos. Yun daw ay taon-tao lamang. Ikaw mo naman nakita, ano ay tututol mo sa banal na kasulatan? Ano bang nasa sa 9:5 ng aklat ng Roma? Hayaan nyo nga basahin ko. Total, narito na rin po lamang tayo. Hayaan nyo basahin ko rito kung ano ang nasa saad sa aklat ng Roma sa kapitulo 9 at ang versikulo 5. Mahalaga po ito eh. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat Diyos na malwalhati magpakailanman. Amen. Diyos na malwalhati. Katapos ipangangaral ng ibang relihiyon. Tao. Panginoong Jesucristo raw ay taon-tao lamang. Tunay po bagang si Satanas ang siyang nagahari sa sanlibutan ito? Talaga bang lalong-lalo na nga po sa kapanahonan ito? Siya nga po ba ang tunay na hari ng kadiliman? Ang makapangyarihan sa sanlibutan? Lalong-lalo na nga po ngayon. And just to remind you of an incident out there in the Philippines. Natatandaan ninyo ipinakita sa telebisyon. Yung bang nakabisikletang nasanggi lamang yata yung kotse niya eh. Nagsuntukan sila. Natapos na suntukan, dahil siya'y namatyahan yata sa mata, nablakayan, abay kumuha pa ng barel, alis na sana yung nakabisikleta. Nakita natin sa telebisyon dito, pinakita, paalis na yung nakabisikleta. Wala naman dalang baril, ni walang laseta, ni walang kasangkapang makamamatay. Humbly, he was about to go away. Abang ginawa nitong nakasakay sa kotse nito, may kumuha pala ng baril, at diretsahang iniharap sa kanya, pinaputukan. Patay! Ito ang kadilimang naghari sa kanya. Si Satanas nang ubabaw sa kanya. This is one of a very basic example of the darkness that we have here in this world. Hindi ba kayo naniniwala na sa halos antas ng ating pamayanan, whether in the government, whether in the school, whether in whatever, whether in the churches, merong kadilimang, merong Satanas na nagpupumilit na makapasok sa bawat isa sa atin. Tatandaan ba ninyo? 4 na estudyante may dala-dalang bomba ipapasok sa eskwela. It was shown here in television. I don't know if that is in the Philippines or whatever because I was about to take a bath. 4 na estudyante. Anong ginagawa? Estudyante, mga bata pa. I think they were barely 12, 13, 14 years old. No more than 15 years old. I saw them in television. 4. Buti nahuli. Anin yung bomba sa loob ng eskwela? What for? Hindi ba yan nasakop o tuwirang ang kadiliman ay naghari na sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga espiritu, sa kanilang pagkatao? Tunay nga po bagang si Satanas ang siyang naghahari sa sanlibutan ito, na siya ang pinuno ng lahat ng mga kadiliman. Biblia, basa, tignan ninyo, Efeso, Kapitulo 6, at ang versikulo ay 12. Sapagkat ang ating pakikibaka, sa pangangaral po ito ni Apostol Pablo, ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, Amen. laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Talagang spiritual na masamang espiritu ito. Mapasok sa kaisipan ng lahat ng mga tao, sa puso ng mga tao. You just imagine that very example that I have just given to you. 4 na mga batang-bata, may dalang bomba papunta sa eskwela. Anong gagawin no? Di papatay. Ganyan ba ang pag-ibig? Yan bang itinuutos ng Diyos na mag-ibigan tayo sa isa't isa katulad ng pag-ibig sa ating sarili? Marami pang mga bomba, marami pang patayan, marami pang mga kalunos-lunos na mga pangyayarang ang magaganap. Dadapati isa ang nararapat nating pakatanda natin sa buhay na ito.
Sa inyo, mga kapatid, alam ninyo kung anong nararapat. Sa inyo na aming mga kaibigan, ilagak ninyo ang lahat ng inyong mga kabalisahan. All of us, lahat tayo, we have our own problems, we have our own worries. Ang wika ng banal na kasulatan, ilagak natin sa Kanya. Huwag niyong kalilimutan ang pananalangin, ang paghingi ng tulong, ang paghingi ng saklolo sa Kanya. Sa Kanya po, ho! Hindi kung kani-kaninong santo-santo na naman dyan. Hindi ninyo kilala ang Diyos. Yun ang maliwanag na sinasabi. Walang humahanap sa Diyos. Bakit? Iba ang Diyos na tinatawagan ninyo. Meron silang mata, hindi nakakakita. Meron silang ilong, hindi nakakaamoy. Meron silang paa, hindi nakakalakad. Meron silang alang-ala, hindi nakapagsasalita. Yan ang mga santo ninyo. Yan ang mga sa demonyo. Sa Diyos kayo mismo, tuwirang humingi ng tulong at ng saklolo. Sapagkat, katulad ng ating nababasa, ang ating pakikipaglaban ay laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan. Sa pamagitan naman ng kanyang lingkod na si Apostol Pedro, sa unang Pedro sa 5 at ang versikulo ay 8. Ganito po ang ating mababasa. Kayo'y maging mapagpigil. Ano sabi nga nung pumatay nung nagbibisikleta? Ba'y nangaral pa? Nasa kulungan yan sabi, huwag kayong tutulad sa akin. Talagang hindi kami tutulad sa iyo. Ano ka, sinuswerte? Galing-galing mo, sabi ng mga kapitbahay mo, napakayabang mo. Kala mo kung gasino ka, mabulo ka sa kulungan. Dapat nga sa iyo, silya elektrika eh. Napakabait ng tao. Umaalis na. Wala namang armas, binaril mo pa. Iniwanan mo ng pamilyang ang mga anak ay walang ama. Anong klaseng kaluluwa meron ka? Pagkatapos sasabihin mo, huwag kaming tumulad sa iyo, talagang hindi kami tutulad sa iyo. Sapagkat araw-araw humihingi kami ng tulong sa Diyos na kami ay kanyang gabayan. Ikaw, we can bluntly say, wala kang Diyos. Kaya nagkaganyan ang buhay mo. Kaya bangan mo ang pinairal mo sa buhay mo. Ano pa ang sinabi ni Apostol Pedro? Kaya kayo'y maging mapagpigil. Yan, dapat sa iyo yan, nung sana. Kahit na paikutin pa ang mundo, hindi na bababalik ang ginawa mo. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Unang Pedro po yun, Kapitulo 5 at ang versikulo 8. Sa kasunod na talata, 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Ano ba ang ibig sabihin nito? Simple-simple. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. How can you do that? Paano malalabanan sa pamagitan ng pananampalataya? Kung ikay galit na galit sa kasama mo, sa kausap mo, o kung meron ka mang kaaway, alalahanin mo ang iniaral ng Diyos sa iyo. Ano sabi? Kayo'y maging mapagpigil. Pagkatapos ano pa? Sabayan mo ng panalangin at talikuran mo. Kung may baril, abay takbuhan mo. Pag may baril, takbuhan mo na. Demonyo na yung kaharap mo. Ano sabi pa po dito sa pagpapatuloy ng 5:9? Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. We are still out here in this world. Tayo naririto pa sa sanlibutan. Kaya nga, ipinaaalaala sa atin sa aral na ito ni Apostol Pedro, lalabanan nating matatag sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Idalangin na lamang natin sa Diyos, whatever undertakings, whether it is for worse or for better, maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Halos lahat ng mga tao, puro materyoso. Mahilig sa salapi. Mahilig sa kayamanan, mahilig sa magandang bahay, mahilig. Ang misis ko nga, madalas narinig ko, umaangal. Hindi na niya tayo nagkakotse, hindi na. Paano tayo magkakakotse? Bulag ako! Hindi ako mabigyan ng lisensya, even though I know how to drive. Bulag ang isang mata. Bulag ang isang mata ko. Hindi ako maaaring bigyan ng lisensya ng gobyerno dito. Madadali ang buhay natin, kasama ka, unless ayaw mo sumakay kung magkakotse tayo. Kaya maliwanag ang utos ng Diyos. Napakaganda. Labanan po natin sa pamamagitan ng mga aral ng mga turo na ating naririnig.
at sana'y ito'y isinasa puso natin at itinatanim natin sa ating mga kaisipan. These are the very basic but holy preachings of our God. E dyan sa mga pare, ano naririnig niyo? Puro ngiti, puro kwento, puro daldal. Pagkatapos ano? Yung kasubispo ninyo, nung linggo, ano ang sinabi? Pagkatapos ng daldal niya, Konsentidor yung mga yan. humihingi ng kontribusyon. Kailanman hindi kami humingi ng pera sa inyo. We have our own upkeep because our dear Lord God is giving us all the things that we need. Kahit na kami kumakain lamang dito ng masarap, kahit na kumakain kami rito ng tuyo, kabakakala nyo, hindi kami kumakain ng tuyo rito. Napakasarap nga ho nun. Bihira kami makakain nun eh. Yung mga nagpapadala sa amin dito. Sasawsaw namin sa suka. Sasawsaw namin sa may sibuyas na suka. Yung iba naman eh, may maanghang pa. Lalagyan nila ng maanghang. Sarap pagkatapos ganyan-ganito. We are living graciously. But in so doing, we always say grace before we do something. Papasalamat kami, nananalangin kami, humihingi kami ng tuwirang pagkilala at pag-unawa at tuwirang pagpapasalamat sa Diyos. This is one way na nalubusan nating yakapin ang katulad ng ipinangaral ni Apostol Pedro, manatili tayong matatag sa ating mga pananampalataya. Paano po naman natin makikilala sa Biblia si Satanas at ang kanyang mga kasama? Paano ba itong mga Satanas na ito? Itong mga madidilim na nagdadala sa kapahamakan ng napakaraming tao. Paano ito nakakukumbinsi? Lalong-lalo na dyan sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas. At dito nga sa California, napakarami rito. Buksan po ninyo ang 2 Korinto, Kapitulo 11 at ang versikulo 13. Ito bang Satanas na ito ay talagang nakikita nating hayagan? Sapagkat ang mga gayong tao, tao pala ito. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Makaral din yan. Tandaan ninyo, you size up your preacher. Tignan ninyo yung mga nangangaral sa inyo. Pagkaya bunganga ng bunganga, pagkaya kwento ng kwento, tapos hingi ng abuloy, hingi ng kwarta sa inyo. Maliwanag ang banal na kasulatan. Mga larawan. Katapos, ipinangangaral yan? Magdasal ng 100 beses sa ganitong santo. Magdasal ng 200 beses sa ganitong santo. Lahat ng ayaw ng Diyos. Numero 1, antikristo talaga ito. Ano pa sa 2 Korinto 11:14? At hindi kataka-taka, huwag tayong magtataka. Mismo, sinabi sa banal na kasulatan. Sa pangangaral ni Apostol Pablo, sapagkat si Satanas man, nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Yan po ang totoo niyan. Tsaka tignan ninyo yung mga may katungkulan dyan kuno. Numero 1, mga sombrero niyan, nagtataasan. Ang mga damit niyan, ganyan, ganito. Ang Panginoong Jesucristo, hindi mo nakitang marangya ang kasuutan. Pagkatapos ito, kung todo yung sombrerong mahaba, nakapila sila sa itaas ng entablado. Kala mo kung sinong mga banal. Pagkatapos, ituturo sa inyo? Manalangin sa mga santo, manalangin kay Birheng Maria, manalangin kung kani-kaning Diyos-Diyosan ninyo. Konsentidor. Mga konsentidor kayo, kaya ang wika ng banal na kasulatan, sila man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Pero sa katotohanan, sila ang Satanas sa mga huling araw nito sa sanlibutan. Ano ba ang nasa saan? Sa 2 Korinto 11:15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. At ayon pa nga po sa Biblia, sino ang pinaka-Diyos nila? Pilipos 3:19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. Ito, napakaliwanag dito. Na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahihiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. A very good example of this. Materialism. Yung mga ngaral ninyo dyan nagtataas ng payong. Panyo. Yung mga panyo.
Hindi ba sabi, saluhin ninyo ang grasya galing sa langit. Pag uwi mo niya, may pera ka na. Pag uwi mo, mayaman ka na. Anong class? Pagkatapos bawat kubul pa rin nakikita mong doon sa kanilang pinagpupulungan doon pala hulugan ng sobre. Anong klaseng relihiyon yan? Salapi yan. Salapian yan. Walang itinuturong banal. Demonyo. Sabi, tamang-tama sa kanila ang nasusulat sa banal na kasulatan. Mga nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, dadapat sila ang anghel ng kadiliman. Sila ang Satanas. Mga sinungaling. Ngayon, sa huling bahagi, ayon din po naman sa ating Panginoong Hesukristo. Ano po baga yung unang panuntunan na dapat munang ganapin nating mga tao upang maganap naman natin ang ating pinakapaksa? Na ano nga po yung pinakapaksa? Na walang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Paano po ito magaganap ng isang tunay na lingkod ng Diyos? Si kapatid na si Rilo Gonzales Jr. po ang siyang sa inyo ay maglilingkod. Sa Kapitulo 15, versikulo 13 ng San Juan, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Dito po, napakinggan natin, wala na pong pinakadakilang pag-ibig na magagawa ang isang tao kung hindi yung kanyang sariling buhay mismo ay kanyang ipagkaloob alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Sa katotohanan po, wala na tayong makikitang pag-ibig na pinakadakila kung hindi sa pag-ibig na ang ating Panginoong Hesukristo mismo nagkaloob ng kanyang sarili sa bundok ng Kalbaryo para ibigay sa kanyang mga kaibigan. Ibinigay ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan. Hindi po sa lahat ng tao. At pag binabanggit natin yung salitang mga tao, kung bakit hindi sa lahat ng tao tumalab ang pag-ibig ng Panginoon na pinakadakila, sapagkat hindi po naman lahat ng tao ay umibig sa Panginoong Hesukristo. Yung pong salitang kaibigan, sa English, co-lovers. Alam natin kung sino lang ang merong pag-iibigan sa kanilang sarili, yung mga mag-asawa. Iniibig ng lalaki ang kanyang asawa na babae, kaibigan. Kaya nga sinasabi sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 23 at 25, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ni Kristo. Ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanyang asawa na iglesia. Si Kristo umibig sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili sapagkat iniibig ni Kristo ang iglesia. At kung ano nga ang tinatawag na iglesia, iglesia ay salitang Griego, eklesia, katawan ng Diyos. At kung sino ang nagtayo ng katawan ng Diyos sa lupa, ang ating Panginoong Hesukristo, San Mateo 16:18, sa ibabaw ng malaking batong ito, itatayo ko ang aking iglesia.
Hindi po itinayo ang iglesia sa maliit na bato na tinatawag ng mga Katoliko na si Petrus. Si Pedro po, maliit na bato. Ang pinagtayuan ay Petram, malaking bato. At kung alin yung malaking bato, sa Mateo rin 7:26 hanggang 27 o 28, ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ito ay kanilang ginaganap, matutulad sa mga tao na matatalino, nagtayo ng kanilang mga bahay sa ibabaw ng malaking bato. Ang malaking bato na pinagtayuan ng Diyos sa kanyang iglesia, na katawan ng Diyos, yung kanyang sariling mga salita, hindi po si Pedro. At kung sasabihin natin, mga kapatid, na mayroong mga tao itinayo yung kanilang sarili kay Pedro, mga taong itinayo yung kaluluwa nila sa aral utos ng mga tao na sinsay sa katotohanan, 1:14 ng Tito, ano ang kalunos-lunos na sasapitin ng mga taong ito? Nang Mateo rin ang mga tao, 26 at 27, nangakinig ng mga salitang ito at hindi tinutupad, itutulad sa mga taong mangmang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, bumuhos ang malalakas na ulan, humampas ang malalakas na hangin at ang malalaking alon, kakilakilabot ang pagkagiba ng mga taong ito, nagtayo ng kanilang kaluluwa kay Pedro, Na sa makatwid po baga sa mga utos, aral at mga doktrina ng mga tao. na nagtuturo ng mga aral na utos, aral ng mga demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 5, ang kanilang pagkagiba ay kakilakilabot, nagtayo ng kanilang kaluluwa sa mga utos at aral ng mga tao at ng mga demonyo, hindi nagtayo ng kanilang kaluluwa sa aral, sa utos, sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, iibigin ba ng Diyos ang mga taong hindi nakatayo sa kanyang sarili na mga ebanghelyo o salita ng Panginoong Hesukristo? Napakaliwanag po ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Kayo'y aking mga kaibigan kung sinusunod ninyo ang aking mga utos. Paano ka magiging kaibigan ng Diyos? Sinusunod mo yung mga arsobispo ninyo. Inuutusan kayong manalangin, 150 kay Maria. Paano kayo maliligtas? Paano kayo masasakop ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo? Kung ang sinunod ninyo'y utos ng mga sugong anghel, matakot kayo sa utos ng inyong obispo. Pag hiwalay kayo sa obispo, hiwalay kayo sa Diyos. Ito naman mga obispo ninyo, kung ano-ano mga itinuturo sa inyo. Magbibigay kayo ng hikapo, mangingilin kayo ng araw ng Sabat. Huwag kayong kakain ng baboy. Hindi na utos ng Panginoong Hesukristo yan. Masasakop ba kayo ng pinakadakilang pag-ibig na ang gumawa nito'y walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang? Meron bang leader ng relihiyon sa lupa na ibinigay yung kanyang sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan? Kung meron man, yung mga obispong yon, yung kanilang dugo, walang kabuluhan. Bakit? Dugo ng tao, hindi dugo ng Diyos ang sumakop sa inyo. Walang kapangyarihan na ang tao makapagligtas ng kahit isang kaluluwa ng isang tao o ng isang lalaki o ng isang babae man. Totoo ba yan? Buksan ninyo ang Ezekiel Kapitulo 14:14. Anak ng tao, kapag ako'y nagpasapit ng kagutuman sa lupa, pag ako'y nagpadala ng tabak o ng digmaan, pag inihiwalay ko ang tao sa pagkain
at sa mga halaman, sa mga hayop, ang ibig sabihin, mga kapatid, magpasugo ako ng salot sa lupa, kahit na naroroon si Nunong Noah, kahit na naroroon si Propeta Daniel, kahit na naroroon si Propeta Job, hindi makapagliligtas ng kahit isang kaluluwa o ng isa man na tao, anak ng lalaki o babae man, lalaki o babae man, ang ililigtas lang, mga kapatid, si Job, si Nunong Noah, si Daniel. Bakit? Dahil sa kanilang katwiran. Kaya ang tao, hindi po makapagliligtas ng kaluluwa ng tao. Bakit nga ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, binasa ni kapatid na Prospero 9:5, sa kanila ang mga magulang, sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman, Diyos na malwalhati, magpakai kailanman. Bakit ang dugo ni Kristo tumagos sa mga umiibig sa Kanya? Hindi po sa lahat ng tao, hindi sa lahat ng iglesia ang ibig sabihin. Sa iglesia lang na umibig, sumunod, kumilala, nagpabautismo, sumampalataya kay Kristo, sa Diyos, sa Ebanghelyo, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kung liliwanagin, ang tumagos, ang kinauukulan lang ng dakilang pag-ibig ni Kristo nang ibigay niya ang kanyang sariling buhay, ang kanyang sariling katawan, ang kanyang sariling iglesia. Aklat ng mga Gawa 20:28, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Okay, magagalit sa amin mga Protestante at mga Katoliko. Hindi kayo binayaran, hindi kayo kasama sa dugo ng Panginoong Jesucristo. Puro kayo salit-saling sabi, puro kayo superstisyon, puro kayo utos aral ng mga tao at ng mga demonyo, nilalahat ko na. Bakit? Isa lang ang iglesia, isa lang ang Panginoon na nagtigis ng dugo sa bundok ng Kalbaryo. Ayon po sa mga banal na kasulatan, at ang Panginoong Jesucristo lang ang may karapatan makapagligtas at hindi po ang sino mang mga tao. Bakit hindi ninyo buksan ang mata ng inyong mga puso? Maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na aming binabasa sa Biblia, itinuturo sa inyo ng libre sa pamamagitan ng karunungang pinalago sa huling araw. Aklat na ni Propeta Daniel 12:4. Daniel, isarado mo na ang aklat, tatakan mo na sa huling araw ang karunungang tatakbo ng paro at parito, lalago ang karunungan. Itong itinuturo namin sa inyo na pinakikinggan ninyo ngayon, ito ang katuparan ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Mateo 24:14, ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa pamamagitan ng karunungang pinalago. At kung magkagayon, darating ang pagkawasak. Sabi nila yung Protestantismo 1521 pa, nung panahon pa ng mga reformadores, kilalang kilala na. Pentecostales, kung ano-ano, Pentecostal, ano pa yung iba? Meron pa silang tinatawag na Episcopal, Trinity, Baptist, Sabadista, dala lahat ng mga Protestante yan. Noon pa po, kilala na sa buong mundo, totoo yan, naniniwala naman ako, yan naman ang nasa kasaysayan bakit hanggang ngayon hindi pa nawawasak ang sanglibutan? Bakit hanggang ngayon wala pa ang ikalawang pagparito? Yung simbahang Katoliko, mas nauna pa sa mga Protestante yan. Inumpisahan ni Constantino. Mga kapatid at mga magulang, 321, kung hindi ako nagkakamali, pinagpatuloy ni Justiniano, 530 o 28. Kilalang-kilala na ang simbahang Katoliko, nauna pa sa Protestantismo. Bakit? Hindi pa nagugunaw ang mundo. Bakit? Puro kasinungalingan ang itinuro ninyo.
Puro kayo materialista. Puro ang Diyos ninyo yung inyong tiyan. Kung ano-ano binibenta ninyo, mga larawan, at pinagbabawal ng Diyos, pinaluluhuran ninyo, pinasasamba ninyo. Pinahalikan pa eh. Lahat ng bawal ng Diyos, itinuturo ninyo. Kaya hindi pa nagugunaw ang mundo. Bakit? Hindi kayo ang kaharian ng Diyos na ibig ng Panginoon na ituro sa huling araw. At libre. Mateo 10:8, tinanggap ng mga apostol, libre. Ipangangaral ninyo, libre. Kaya nga napakaganda ng ating pag-aaral. Walang pinakadakilang pag-ibig kung hindi ito. Nabanggit ni kapatid na Prospero, ang kasalukuyang pagpapataya ng mga tao, lalo na sa Pilipinas. Ipapuputol ko ang aking 10 mga daliri. Kapag nagbukas kayo ng telebisyon, balita na walang pinatay dito, walang pinatay dyan. Lalo na nga sa ating inang bayang Pilipinas. Operation Tokhang. Yun ang tinatawag na pamamaraan ni Ginoong Duterte. Napatunayan niyang very effective sa siyudad ng Davao. Tumahimik ang Davao nang siya'y mayor doon. Kumakato kami sa bahay-bahay. Pinagsasabihan namin ang lahat ng mga drug addict, sumurrender na kayo. At pag sumurrender kayo, tutulungan namin kayo. Rehabilitation. Pag bumalik kayo, patay kayo. Araw-araw, baril dito, baril dyan. Hindi po kami galit kay Ginoong Duterte. Hindi po kami galit sa lahat ng pinuno ng pamahalaan. Hindi kami galit sa mga komunista. Hindi kami galit sa mga leader ng Amerika, leader ng Europa, ng Alemanya, ng Pransya. Ang itinuturo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, Romanos 13:1, basahin ninyo hanggang 5. Walang mataas na kapangyarihan na hindi inihalal ng Diyos. Lahat po ng presidente, pati itong mga komunista, mga hari, mga reyna, inilagay ng Diyos. Kung paanong sinasabi ni Propeta Jeremias 32:27, narito, ako ang Panginoon Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. Siya po ang Diyos ng lahat na tao. Pati yung mga ISIS na pumuputol ng ulo, pati yung mga Buddhist, pati yung mga Confucius, yung mga Zoroastro, lahat ng tao. Ang Diyos ay iisa. Pero, ang katotohanan, hindi lahat ng tao kumikilala sa Diyos. Nakukuha ba ninyo? Kaya nga may komunista eh. Ayaw nilang kilalanin na merong buhay na Diyos. At ito hindi itinuturo ng lahat ng relihiyon. Kinikilala namin si Ginoong Duterte, inilagay ng Diyos. Hindi kami nagagalit sa Kanya. Bakit? Sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sinasampalataya na namin kung ano ang ginagawa, binabala, nakikita natin ngayon na ginagawa ni Ginoong Duterte at ng kanyang mga kasama, katulad ng PNP chief na si Bato. Mga kapatid, ito ang kaparaanan ng Diyos para mabawasan ang masasamang tao sa balat ng lupa. Patayin niya ang masasama. Wala raw human right procedure. Wala tayong magagawa. Inilagay ng Diyos si Ginoong Duterte. Akala mo ba, Delima, pwede mong tanggalin si Duterte sa ginagawa mong paninira? Kasama mo si Trillanes, inihahayag mo ang kasamaan ng pamamahala ng isang inilagay ng Diyos sa buong mundo. Marami ngayon nagagalit kay Duterte. Wala daw human rights. Can you change the mentality of the people that was placed by God in higher offices? Basahin po ninyo ang Jeremias 13:23, mababago baga ng Ethiopia ang kulay ng kanyang balat.
Mababago ba nga ng leopardo ang kulay ng kanyang batek? Namnamin ninyo yung salita dito ni Propeta Jeremias 13:23. Mababago ba ni Mr. Duterte ang kanyang sarili? Mababago mo ba, Dilima, kahit ang masama mong gawa? Mababago ba ng sino mang tao ang kanyang sarili? Kung magkagayon, makagagawa din naman kayo ng mabuti, kayong mga tao na bihasa sa paggawa ng masama. Sa katotohanan po, we cannot change the plan of Mr. Duterte. Tanggapin na lang natin, inilagay siya ng Diyos. Tanggapin na lang natin, ito ang kaparaanan ng Diyos. Kahit na sabihin mong killer si Ginoong Duterte, mamamatay man si Ginoong Duterte, wala akong pakialam. Bakit inilagay ng Diyos? Para pamahalaan ang ating inang bayan na talaga namang nakalugmok na sa kahirapan dahil sa pagnanakaw ng mga unang mga opisyal na mga presidente, congressman, senador, mayor, mga congressman. Kaya tayo'y dapat sumang-ayon. Hindi kami galit sa kanino mang presidente, kanino mang leader, kay komunista, kay demokrasya, sapagkat ang lahat ng katungkulan inilagay ng Diyos. Maliban, pakinig kayo, maliban sa mga leader ng relihiyon. Bakit? Napakaliwanag. Ang mga leader ng relihiyon, maliban sa Iglesia ng Diyos na itinayo ng Panginoong Jesucristo, ang presidente nila, ang leader nila, si Satanas mismo, nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. Binasa ni kapatid na Prospero. Pag pinag-uusapan mga leader ng gobyerno, lagay ng Diyos. Maliban sa Iglesia ng Diyos, ang lahat ng relihiyon, lagay ng demonyo, sila mismo. At ang kanilang Diyos, yung kanilang mga tiyan. Kaya puro, abuloy dito, abuloy diyan. Ang kanilang iniaaral. At kung merong digmaan ang gobyerno ng Pilipinas laban sa droga at sa kriminalidad at sa mga korupsyon, ang Iglesia ng Diyos meron din pong digmaan. Ano po ang digmaan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Efeso 6:12, ang ating pakikipagbaka hindi laban sa laman at sa buto at sa dugo. Anong pakikipaglaban natin? Laban sa mga Katoliko, laban sa mga Protestante, laban sa mga iglesyang itinayo ng tao, laban sa lahat ng namamahala ng kadiliban, sa sangkalangitan, mga magulang, lumalaban sa mga utos at aral ng Diyos, ang iglesia ng Diyos, ang katawan ng Diyos. Merong gera sa araw at oras na ito, nakikipaggera kami sa lahat ng mga maling aral. Ano ang aming sandata? 4:12 ng Hebreo. Ang salita ng Diyos ay katulad sa isang tabak na may 2 talim. Ang aming sandata, ang armalite namin, ang baril namin, ang bomba namin, hindi ang pumapatay ng katawan, kundi ang pumapatay ng mga masasamang aral, na mga utos aral ng mga demonyo, ang salita ng Panginoong Jesucristo, ang Ebanghelyo. Kaya ano naman ang aming operasyon? Kung si Mr. Duterte merong Operation Tokhang, katukbahay si Bato. Ang Iglesia ng Diyos, ano ang aming operasyon sa huling araw? Katok puso! Operation Katok Puso! Ang wika ng Panginoong Jesucristo, 3:20, basahin ninyo ng Apokalipsis. Narito, ako'y kumakatok sa inyong mga pintuan. Ano ba ang pintuan ng tao? Ang puso. Kinakatok namin ang inyong mga puso. Katulad ng halimbawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ako'y nakatayo sa mga pintuan. Huling araw na, malapit na ikalawang pagparito. Kinakatok ko na ang inyong mga puso. Ang sino mang magbubukas sa akin, magiging kasalo ko. At siya'y magiging kasama ko, ang wika ng Panginoong Jesucristo. Ako'y hahapon sa Kanya. Kasalo niya ako, kasalo ko siya, na kung liliwanagin lamang magkakasama sila ng Panginoon doon sa tunay na buhay, sa buhay na walang hanggan. Nakikipagdigmaan po ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa lahat ng mga masamang aral ng mga tao, mga utos, ng doktrina ng mga demonyo. Kinakatok namin ang mata ng inyong mga puso.
Buksan ninyo ang inyong mga puso sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi namin kayo pinagsasamantalahan. Ito ang itinuturo ng Diyos sa araw at umagang ito ng linggo. Walang pinakamadakilang pag-ibig kung hindi ito. Ibigay namin ang aming mga buhay alang-alang sa ikaliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kung si Ginoong Duterte nagsasabi, hindi ko po dinidiya si Duterte, hindi ko po kilala si Duterte. Ang sinasabi ko lamang, itong nauukol sa ating paksa, walang pinakadakilang pag-ibig kung hindi ito. Ibigay ng isang tao ang kanyang sariling buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Ginoong Duterte, my presidency, my life, my prestige, my honor is at stake. I'm going to give it all for the sake of my fellow Filipino. Amen? Isang napakagandang hangarin at napapanahon. Ang pagkahalal ng Diyos kay Ginoong Duterte, ibinibigay niya ang kanyang buhay. Alang-alang sa ating mga Pilipino. Ayaw ba ninyo niyan? Ang dami nang nangakulong. Ang dami nang napatay ng mga masasamang tao. Ito sila Aquino nung araw, sila Arroyo. Ano ba nangyari? Sila pa nasa kote, sila nakulong. Sila natanggal. Bakit? Wala silang mga ginawa. Sila pala ang mga magnanakaw pa. May mga senador pa dyan. Napakaganda. At itong mga aral na ito, walang magtuturo sa inyo. Sa Iglesia lang ng Diyos, inyo maasahan, makakapakinig kayo ng mga tunay at mga dalisay na mga aral na tulad dito. Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoong Jesucristo. At nalalaman natin kung papaano natin maiibig ang Diyos. Kung ako'y inyong iniibig ang wika ng Panginoon, susundin ninyo ang aking mga utos. At ang aking mga utos ay hindi mabibigat. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, huling-huling talata, San Juan 15, 12, at sa kanyang 13, 34 at 35, hindi ko na po babasahin. Isang bagong utos ang aking ipinag-uutos sa inyo, na kayo'y mag-ibigan at magpatawaran sa isa't isa. Sa ganito'y makikilala ng lahat, kayo nga ang aking mga alagad. Amen. Ito po ang itinuro sa atin ng Panginoon. Kaya po, bilang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na katawan espiritual ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan namin, umalis na kayo sa mga relihiyon ninyo na hindi itinayo ng Panginoong Jesucristo. Puro kwartahan yan, puro salapian, Diyos-Diyusan yan. Ang itinuturo sa inyo, taka mabibigat yan, isipin mo. Wag ka raw lalabas ng araw ng Sabado. Ako, marami akong kaibigan sa Badista eh. Mababait na mga tao sila, metodistang. Hindi nagmumura. Talagang maganda ang kanilang paraan ng pamumuhay. Pero nandyan kayo sumusunod kayo sa, hindi kayo kumakain ng karne, aral na po ng mga demonyo yan. Kumain na kayo ng baboy. Mga kapatid, kumain na kayo ng gusto ninyo. Wala pong kinalaman sa pagliligtas yan. Pero, kung utos ng inyong mga doktor, may alta prison kayo, ako mismo magsasabi, huwag kang kakain ng baboy, sundin mo yung doktor. Pero kung tungkol sa pagpanik sa langit, kumain kayo ng baboy. Kumain kayo ng lahat ng bagay. Gusto mo kumain ng aso, kumain ka ng aso. Kumain ka ng buhaya, kumain ka ng ahas. Ang lahat ng yan, nilalang ng Diyos para sa atin. Tatanggapin natin, ipapanalangin, ipagpapasalamat. Tungkol sa pagkain ay iisa po lamang ang ipinagbabawal ng Diyos, maging sa matandang tipan at hanggang sa huling araw na ito. Huwag tayong kakain ng dinuguan o anuman dugo ng hayop. At yung tinatawag na pangingili ng araw ng Sabat, huwag na ninyong sundin yan. Lahat ng araw ay banal. Banal. Gagawa tayo ng mabuti, ibibigay natin ang ating buhay alang-alang sa ating mga kaibigan. Ito po ang itinuro ng Diyos sa atin. Hindi po kasama, uulitin ko muli, hindi po lahat kaibigan ng Panginoong Jesucristo.
lahat po ng sumasamba sa mga larawan, lahat po ng nasa iba't ibang iglesia na hindi niya itinayo sa siyudad ng Jerusalem ng Hudya, hindi kaibigan ng Panginoon yon. Ang kaibigan lang niya, yung nasakop ng kanyang dugo, yung nagpabautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Magsama-sama tayo sa pag-ibig ng Panginoong Jesucristo. Ito nawa ay pagpala. Ibasbas sa atin ang Diyos magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Maghahandog tayong muli sa Diyos na isang maiklit may Espiritong awitin. Atin pong awitin ang numero 72. Ikatatlo at apat na estropa po lamang. Pangungunahan tayo sa panalangin ni kapatid na Rosita. Tatayo tayo. Sama-sama nating ibandila, aral niya'y isigaw sa madla, Ebanghelyo'y ating ibathala, hanapin ang tupang nawala. kapatid, halina at sumunod. Sundin natin ang aral ng Diyos sa ating buhay ang kanyang atas. Lumakad sa Matuwid na landas. Panginoon po naming Diyos, namin Diyos. sa araw pong ito, Ama, ng aming pagkakatipon, lubos-lubos po kami, Amang, nagpapasalamat na muli mo pong niloob na kami niyong mga lingkod ay magkasama-sama sa dakong ito. At muli po, Panginoon, tago sa iyong makapangyarihang paningin, ang laman ng aming puso't mga kaisipan. Ama naming Diyos, sama-sama po naming iniluluhod na muli ang aming mga tuhod. Amen. Minsan pa, Amay, maipaabot po namin, Panginoon, ang aming pong lubos-lubos, tao sa pusong mga pagpapasalamat. sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama naming Diyos, na sa umaga nga pong ito, Ama. Muli na naman po kaming nagkasama-samang iyong mga lingkod. Nagagalak ang aming mga puso't kaisipan na muli ka po namin, Amang, napaabutan ng aming pagpupuri, pagluwalhati sa iyo pong banal at malinis na pangalan. Amen. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat din po kami, Ama. Minsan pa, Amay, muli mo pong niloob na mahasikan kaming muli ng iyong mga kautusan. Siya nga po. Ng iyong mga aral, nagsisilbing pagkain ng aming mga kaluluwa. Nagiging gabay po namin, Panginoon, sa aming pamumuhay. Nagpapatibay na higit sa aming pananampalataya. Panginoon po naming Diyos, ito rin po nawa ang ipong loobin na maunawaan ng ibang pang mga nilalang. Sila man po, Panginoon, ay makaalam ng mga ganitong kaparaanan ng pamumuhay, ng pananalig sa iyo, Panginoon, na ikaw nga po ang nag-iisang Diyos na buhay, magpakailanman. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos po namin, Ama, wala nga po kami amang maibabayad, maisusukli, o maigaganti sa lahat nga po ng iyong mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Siya nga po, Panginoon. Kundi, Ama, kapag sumasapit ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, makita mo po kami, Amang, sama-sama, naglilingkod, nagpapasalamat, gumugunita sa lahat ng nga po ng iyong mga pagpapala. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Ama, ang bawat sambahayan ng iyong mga lingkod. Siya nga po. Tagus po sa iyong makapangyarihang paningin, ang bawat dako ng aming mga kinaroroonan. Siya nga po, Ama. Ama naming Diyos, talos mo po, Ama, malalayo kami sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kamag-anakan, mga kaibigan at mga kapatiran. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong sinasampalatayanan na ang iyong pong pagpapalat pamamatnugbay ay lagi pong naroroon sa bawat dako ng kanilang kinaroroonan.
Amin pong sinasampalatayan ang Ama naming Diyos na hindi mo po Ama sila pababayaan. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay ay talastas mo po sa iyong mga lingkod. Wala kami Amang maililihim, Panginoon. Nalalaman mo po, Ama, na ang iyong mga lingkod o ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay nagkakaroon din po ng mga kahinaan sa buhay. Lalo't higit na nga po, Panginoon, sa aming mga natatanaw. Sa lahat ng aming mga nasasaksihan hanggang sa huling kapanahon ng ito na aming mga kinaroroonan. Nalalaman mo po, Panginoon, umakaba rin po ang aming mga dibdib kapag kami nakakarinig, nakakakita ng mga karahasan sa iba't ibang dako nitong sanlibutan. Talos namin, Panginoon, nalaganap sa buong kalupaan ang mga kaligaligan at kahirapan sa buhay. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong sinasampalatayanan na sa anumang mga kaparaanan, hindi mo po kami, Ama, pababayaan. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin din pong ipinagpapasalamat sa umagang ito ng aming pagkakatipon. Ang mga lingkod mo pong kinakasangkapan mo po sa tuwi-tuwi na sa mga ganitong gawain. Nalalaman mo po, Ama naming Diyos, ang kanilang mga kalagayan. Dala ng rin naman po, Panginoon, ng kanilang mga katandaan. Nagkakaroon din po sila, Panginoon, ng kahinaan, mga sakit sa kanilang mga pangangatawan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong samot panalangin, huwag mo po, Ama, silang pababayaan. Nang sa gayon, Ama, makita mo po sila sa tuwi-tuwi na nakakaganap ng kanilang mga katungkulan, nagpapahayag ng iyong mga katotohanan. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, marami pa pong mga labing pumurit lumulhati sa iyong banal na pangalan. Panginoon po naming Diyos, sa umaga nga pong ito, Ama, hindi man po namin buksan sa iyo ang aming mga labi, tagos at nalalaman mo po ang aming mga panambitan, Panginoon. Na ito po, Ama, ay aming sinasampalatayan ang iyo pong loloobin sa bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, hindi ko na po, Panginoon, malaman kung paano ka po namin, Ama, pasasalamatan. Dahil nga po, Ama, dama ng bawat isa sa akin ang iyong pagpapal at pamamatnubay. Amen. Panginoon po naming Diyos, amin pong samot dalangin, na iyo po nawan loobin sa darating pang mga araw, na kami po, Panginoon, ay iyo pong patnubayan ng iyo pong mapagpalang kamay. Amen. Magkasama-sama po kaming muli sa mga susunod naming mga pananambahan Siya nga po. na may kasiglahan, may kapayapaan sa loob at labas ng aming mga tahanan, Amen. Panginoon. Panginoon, ang lahat po ng mga bagay, sampu nang hindi na po nasambitlan ng iyong lingkod. Magalang po namin isinasamo, idinadalangin sa iyo, Panginoon, Ama naming Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mo, buhay at lakas. Dalangin namin sana'y maging dapat, tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lubhang banal makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos sa gumagabay sa bawat sa amin. Siya nga po. Panginoon, muli sa hapon ito, Panginoon, kami pinaliguan sa iyong harapan at kami po nakikinig pong mga aral.
Kaya po ang mga kami nagpapasalamat sa mga araw na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat isa sa amin. Amen. Tagapin niyo po sa ibang harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa ito po yung magamit po ninyong kapangasiwaan, makatugunin po Panginoon sa lahat ng mga tao na nangangailangan, higit sa lahat naman, sana po ang mga salaping ito yung magkasangkapan sa pagkakasig ng Ebanghelyo sa ibabaw ng sanlibutan. Amin lang pong sinasama Panginoon sa iyo na sana huwag na huwag ang sasawaan at sa mga susunod na linggo namin na buhay, makita niyo po yung naglilingkod at tumaawit po ng mga may kasiglahan. Siya nga po. Laki pa ng mga panalangin, ang mga lalaki talaga po sa amin upang makatinin po mga banal na maaral. Panginoon, bibigyan po sila ng makatalinuhan at ng mga kalakasan mula pa po sa ipong kaitaasan. Muli Panginoon, sa hapon ito magkakawala kayo magkapatid. Ang iba po sa amin tutungo sa kanilang na matahanan. Ang iba na may tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po ang mga marating namin ang lahat ng aming mga patunguhan ligtas, lahat ng mga kapindakanan. Panginoon, marami kami mga kahilama, dadapat kami maasa, na mga ito dadadag niyo po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, maghanap namin hiling sa dakil pa ng Diyos si Jesus na may Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. At ngayon ay tanggapin natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa umagang ito. Ipaabot ng Diyos sa ating mga sariling kabiyak ng ating mga puso, sa lahat ng ating sariling mga anak, ating mga manuga, ating mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa lamang, sa ating mga kaibigan, sa gagawin nating paglalakbay sa araw-araw sa paghanap ng ating ikabubuhay, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa ating bulan. Wala nang ibang alam, dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus, ako'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi iwalay. ang kamay ni Jesus aalala.